Like, share, and subscribe para ma-notify sa aking mga video. Lizzy Velasquez. Si Lizzy, mga apo, ay may kakaibang karamdaman na nagresulta sa kanyang napakapayat na figura. Si Lizzy ay mayroong 64 pounds lang, mga po, at zero fat. Despite ito ng pag-consume niya o pagkain niya ng 5,000 calories to 8,000 calories per day. At ito ay sanhin ng morphinoid cardiac syndrome. At ang karamdamang ito ay hindi pwedeng mag-gain ng fats. Kaya hindi imposibleng hindi siya pumayat ng ganito. Kaya kahit madaming kainin ni Lizzy, mga apo, ay hindi siya tataba. At kung mapapansin nyo ay bulag ang kanyang kanang mata. At ito ay nagresulta sa kanya para ibuli ng mga taong nakapaligid sa kanya. At ito ang nagpatatag sa kanya para magpursige sa buhay. At nag-start siya na pagkakaroon ng YouTube channel. At umani ito ng 70 million views a day. At dinokumentary din siya. Lizzy with a Brave Heart. Abdul Bajandar. Si Abdul Bajandar ay taga Bangladesh. Ay siya ay may matinding karamdaman sa balat. Ito ay ang apoderma dysplasia vericornis. Basta ganun yung sakit niya. Itong kondisyon na to, mga apo, ay resulta ng pagiging mahina ng kanyang immune system o immune deficiency. Kung saan nakikita nyo yung resulta ng paglaki ng kanyang mga kuko at kung ano-ano pa sa kanyang paa. At sa mga kalagayang ito, may naidokumentaryo ng 200 na kaso ng ganito. Halos 15 taon niya na itong dinadala at napunan niya ang paglaki ng kanyang mga kuko at pagkuhan ng kanyang mga paa nung siya ay 10 taong gulang lamang. Sinubukan niya ring guntingin ito pero paulit-ulit pa rin tumutubo. Since 2016, siya ay dumaan sa surgery ng kulang-kulang o humigit 25 na beses. Kuha sila ng 11 pounds sa kanyang paglaki sa kanyang mga kukot, mga paa. At pagkatapos nilang gawin ito ulit ay tumutubo. Nagmamakawa na si Abdul na putulin na ang kanyang mga kamay at paa kasi hindi niya na makayanan ang sobrang sakit. Yan ang malungkot na katotohanan. Ari Wibowo. Si Ari Wibowo ay isang taga-Indonesia at tinatawag din siyang batang ahas at kinakaliskisan niya to every 41 hours. Ito ay kondisyong erythroderma na kung saan tinatawag din Redman syndrome. Itong kondisyon na to ay nagre-resulta ng sobrang pagkatuyo ng balat at pagkakaroon ng parang kaliskis. Para labanan niya ang sakit na to, kailangan niyang magbayad para applyan ng lotion ang kanyang balat. Pinanganak na siyang ganito at hindi na kayang gamutin ng doktor. Kaya dapat pinapanatili niyang moisturize ang kanyang skin para sa ganon hindi sobrang sumakit. At ang sabi-sabi ng mga kababayan niya nung nagbubuntis daw ang nanay niya ay pinatay niya daw yung butiki kaya siya nagkaganito. At sa paniniwala ng mga Indonesian, kapag yung buntis na nanay ay minaltrato yung hayop, magiging ganon ang kalalabasan ng kanyang anak. Dahil sa kondisyon ni Ari, siya ay nag-aaral mag-isa dahil walang school ang pwedeng tumanggap sa kanya dahil hindi siya pwedeng maihalo sa ibang kababata niya. Sa kabila ng lahat, si Ari ay lumalaban sa pambubuli at pinapanatili ng normal ang kanyang buhay. Carlos Happy Rodriguez. Makikita nyo, mga apo, si Happy ay nakaharap, hindi nyo mapapansin ang kalahati niyang bumbunan, pero pag tumagal mapapansin nyo, siya ay nung simula nung napicturan siya, naging sobrang sikat siya sa internet na nag-viral noong 2010. At napapansin nyo, nag-viral siya hindi dahil sa sikat siya, kundi dahil sa kanyang kalagayan. At ito ay hindi inborn, kundi nakuha niya ito sa disgrasya nung siya ay 14 years old pa lamang. Nawarak ang kanyang kotse nang binangga niya yung poste nung siya ay lango sa droga nung 14 years old siya.
Tumama ng napakalakas mga po ang kanyang ulo sa may windshield at natanggal yung ibang parte ng kanyang bungo at kanyang utak. Pero nakasurvive siya kahit na-flat ang kanyang ulo. Feeling flat ang kanyang ulo na kung saan pinaniniwalaan ng mga tao na ito ay photo edit lang pero hindi naman pala. Ginamit niya ang pangyayaring ito para hikayatin ang mga kabataan na huwag mag-drive ng nakadroga at huwag magdroga. Claudio Vera de Oliveira. Kaya nyo ba mga apo ang kalagayang hindi nyo maigalaw ang inyong ulo, pati ang inyong leeg? At hindi nyo pwedeng silayan ang mundo sa inyong pagtaas pababa dahil hindi nyo maigalaw. Pero yan ang realidad sa buhay ni Claudio Vieira. Claudio mga apo ay pinanganak sa Brazil at ang advice ng doktor ng kanyang nanay ay gutumin siya intentionally para mamatay na lang. Tama yung narinig nyo, napaka-worse ng advice ng doktor. Si Claudio ay pinanganak na may arthrogryposis na kung saan kondisyon ay ang ulo niya ay nakapabaliktad at yung leeg niya ay hindi niya maigalaw. Yun, na-imagine nyo ba kung mga apo kung gaano kasaklap ang kanyang kalagayan? Pero sa kabila ng advice ng doktor, binuhay pa rin siya ng kanyang nanay at natutunan niyang magsulat, gumamit ng cellphone at mag-type sa pamamagitan ng kanyang bibig. Nakakapaglakad siya sa pamamagitan ng kanyang tuhod at hindi pwedeng mag-wheelchair kasi sa body shape niya rin mga apo. Hindi siya nagpatinag para hindi mag-aral hanggang siya ay naging isang accountant mga apo. Sa taong 40, siya ay naging independent. Nagtrabaho siya bilang research accounting, nagbibigay siya ng motivational speeches sa mga events, at nagkaroon din siya ng libro na pinamagatang The World is a Wrong Way Around. Victoria Wright. Si Victoria Wright mga apo ay may karamdamang cherubism. Yan ay dahilan ng paglaki ng kanyang panga. Diagnose ang kanyang sakit na to nung siya lang ay 4 years old. At sa kabila ng kanyang kalagayan ay nilabanan niya ito. Pero sa pag-iba ng kanyang hugis ng kanyang panga ay napipressure ang kanyang mga mata. Nagdudulot din ito ng pagbigat ng kanyang skull. At natuklasan mga apo ng mga doktor ang pagbigat ng kanyang kanang skull na maihahalin tulad sa bowling ball. Dala-dala ni Victoria ang kalagayang ito na nagdulot sa kanya ng pambubuli ng mga ibang tao. Sinasabihan din siya na ang kanyang panga ay isang bumper ng bus, pero despite ng pambubuli ng ibang tao, naging positibo pa rin siya sa buhay. Hindi niya ninais na magpa-surgery mga po para lang magustuhan ng ibang tao, kundi ginawa niya ang half surgery para lang mailigtas ang kanyang mga mata. Napakahabang leeg mga apo. Ayun, kung makikita nyo mga apo, napakahaba ng leeg ng lalaking ito. Pero kahit na ganito, may mga tao talagang mahabang leeg. Pero ito na yata ang pinakamahabang nakita nyo malamang. Pero ito ay photo edited mga apo. Ito ay nakuha lang ng in-upload ng video sa YouTube channel na Pygmy. At ito ay umani ng 4 million views. Pero sa kalagayang ganito ay katakot-takot na pambubuli siguro ang mararanasan mo. Kaya lahat ng nambubuli ay dapat tulungan natin maging positibo yung tao sa kanyang kalagayan. Dahil ito lang ang maitutulong natin para maging positibo siya sa buhay. Huwag na nating pahirapan pa ang kanyang kalagayan dahil kung tayo man din na sa kalagayan niya, sobrang mahihirapan din tayo.